Ang nakaraan, kung saan itinaas ni Vegeta ang kanyang ulo patungo sa kalawakan, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa kaseryosohan at galit. May lihim na itinatago ang mga mayayabang na tagapagbantay na iyon, at oras na para ito'y mabunyag. Seryosong sinabi ni Goku, bawat galaw dapat kalkulado. Bawat hakbang eksakto. Maliwanag ba, Vegeta? Sumagot si Vegeta, Terra na Kakarot. Tingnan natin kung hanggang saan pa natin kayang lampasan ito ng magkasama. Nagsimula ang digmaang banal. Marahas na yumanig ang kalawakan sa sabay na pag-atake ni Goku at Vegeta. Bawat suntok, bawat galaw ay kumikilos sa perpektong pagkakatugma. Nakatuon ang bawat isa sa isang tiyak na tagapagbantay, eksaktong tina-target ang kanilang mga lihim na teknik, itinutulak sila sa sukdulang hangganan ng kanilang pagtitiis. Nanginig ang buong pag-iral. Nagbitak ang mga planeta sa ilalim ng mga dagok, at ang mismong kalawakan ay tila umuungol sa tindi ng pinakawalang enerhiya. Sa gitna ng labanan, may kakaibang nangyari, isang liwanag ang sumiklab sa mga mata ng dalawang tagapagbantay. Sa kabila ng mga palatandaan ng pansamantalang paghina, hindi sila tumigil sa paglaban. Samantala, patuloy na umatake sina Goku at Vegeta ng walang humpay. Hindi maunawaan ng kanilang mga kaibigan ang lawak ng bilis at kapangyarihang kanilang nasasaksihan. Kahit nakamasid sila, hindi nila matukoy kung sino talaga ang kumokontrol sa pag-atake sa bawat sandali. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Isang maikling katahimikan ang naganap sa kalawakan matapos ang marahas na sagupaan. Ang dalawang Royal Guard ay napaluhod, nagpapakita ng senyales ng pansamantalang panghihina. Huminga ng malalim si Goku nang may kumpiyansa. Vegeta, kailangan natin itong tapusin sa isang atake. Lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ngumiti si Vegeta at sumagot. Tingnan natin ang pagkakaiba ng mga nakatayo lamang sa kanilang kapangyarihan. At ng mga tunay na kumakatawan sa kabutihan at sa kaloobang manaig. Itinaas ng dalawa ang kanilang mga kamay upang mag-ipon ng enerhiya. Biglang lumitaw ang isang kakaibang marka. Sabay na tumayo ang dalawang tagapagbantay, ngunit ngayon ay hindi na lamang ito isang liwanag, isang misteryosong sinag ang nagdugtong sa kanila, pinagsasama sila bilang iisang nilalang na napapalibutan ng nakakatakot na aura. Tumingin si Goku kay Vegeta ng may matibay na determinasyon. Huwag kang mawawalan ng focus, Vegeta. Ngayon pagsamahin natin ang lahat at pakawalan. Sabay nilang pinakawalan ang kanilang sukdulang atake, isang nagkakaisang sigaw ang sumabog mula sa kanilang dibdib habang ang kanilang enerhiya ay tumama sa pinagsanib na Royal Guard na pilit lumalaban sa napakalakas na puwersa. Mas lalong sumigaw si Goku, ganoon din si Vegeta, hanggang sa isang napakalaking pagsabog ang pumuno sa kalawakan, ang mga shockwave nito'y yumanig sa mga kalapit na planeta. Sa sandaling mawala ang bakas ng pagsabog, at tila malapit na ang tagumpay, nakarinig sina Goku at Vegeta ng malamig at mapanuyang tinig mula sa likuran nila. Magaling na pagtatangka, pero nabigo kayo. Napalingon sila sa gulat at nakita ang mga tagapagbantay sa likod nila muli, ngayon ay magkahiwalay na, bawat isa'y may hawak na enerhiya sa kanilang mga kamay, sabay na inuulit sa nakamamatay at umaalingaw-ngaw na tinig. Hindi nyo pa rin nauunawaan ang lihim ng aming laro. Isang napakalaking pagsabog ang muling pinakawalan, nilamon sina Goku at Vegeta at pinuno ang kalawakan ng di mailarawang lakas. Ang kanilang pagkatalo ay hindi aksidente, isa itong nakakatakot na aral tungkol sa misteryo, nakatagong koordinasyon, at isang lihim na hindi pa nabubunyag. Naging malinaw ang katotohanan, ang dalawang tagapangalagang ito ay higit pa sa karaniwang mga kalaban, ang kanilang kalakasan ay nananatiling nababalot ng hiwaga. Malakas na bumagsak sina Goku at Vegeta sa lupa. Nagpasya silang pansamantalang tumigil upang unawain ang nangyayari. Gulat na gulat si Gohan at sinabi, "Imposible, kanina lamang ay nasa kanila ang kalamangan. Paano sila nawala ng kontrol ng ganoon kabilis?" Biglang nagsalita si Whis, "Goku, Vegeta, alam ninyong mabuti na ang tunay na panganib ay hindi pa dumarating. Tiyak na pinipigilan pa nila ang kanilang tunay na kapangyarihan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ang liwanag sa paligid natin ay humihina."
May palaisipan sa estilo ng pakikipaglaban ng inyong mga kalaban, isang palaisipang dapat ninyong lutisin bago ninyo maubos ang lakas ninyo sa wala. Lumapit ang dalawang tagapangalaga ng may matatag na hakbang, pinalilibutan ang pagod at nanghihinang sina Goku at Vegeta. Tutal malapit na rin ang inyong wakas, ipapakita na namin sa inyo ang katotohanan. Natahimik ang lahat, kahit si Goku ay itinaas ang ulo, nakatuon ng husto. Sabi ng tagapagbantay, ang unang bagay na dapat ninyong maunawaan, hindi kayo kailanman nakipaglaban sa dalawa. Iisa kami, isang isip, isang kaluluwa. Dalawang katawan na gumagalaw na parang dalawang daliri sa iisang kamay. Nagpatuloy ang tagapagbantay sa pagsasalita. Noong nakikipaglaban kami sa Goku, alam na ng isa kong katawan ang bawat galaw na gagawin mo. Sa di masukat na bahagi ng segundo, kaya agad itong kumikilos upang pigilan ang atake mo. At ganoon din ang nangyari sa'yo, Vegeta. Hindi kayo humarap sa dalawang magkahiwalay na mandirigma. Humarap kayo sa iisang sentral na kamalayan na perpektong naghahati ng mga papel. Dagdag pa nito, at sa mismong sandaling pinakawalan ninyo ang inyong atake, nagsanib ako sa iisang katawan upang isipin ninyong tinamaan ninyo ang buong katawan ko. Ngunit nang lumampas ang presyon sa kritikal na hangganan, muli akong nahati sa dalawang katawan upang maprotektahan ang sistema at maproseso agad ang pinsala. Kapag tinamaan ninyo ang isa, nahahati ang sakit sa aming dalawa, at ang pinsala ay naghihilom sa bilis na hindi ninyo kayang maisip. Kaya walang paraan para mapabagsak ninyo kami, anuman ang gawin ninyo. Lahat ay natigilan. Mabilis na nagsuri si Piccolo. Para matalo sila, kailangan nila Goku at Vegeta umatake ng sabay sa dalawang katawan nila. Pareho ang lakas at eksakto ang tiyempo, kahit kaunting sablay maaari silang mapahamak. Kalmadong sumagot si Whis, mukhang tama ka, pero halos imposible iyon. Magkaiba ang galaw at intensyon ng mga atake nina Goku at Vegeta. Dalawa ang isip nila, samantalang ang kalaban nila ay iisang isip na kumokontrol sa dalawang katawan. Malaking kalamangan iyon. Bumigat ang katahimikan. Pumikit si Goku para mag-focus, habang tahimik siyang pinapanood ni Vegeta, hinihintay ang kanyang sasabihin. Sa wakas, nagsalita si Goku. Vegeta, may hindi pa tayo naiintindihan. Paano natin matatalo ang kalabang may dalawang katawan pero iisang kaluluwa? Nanlaki ang mata ni Vegeta. Huwag mong sabihin, Kakarot. Iniisip mo ba ang iniisip ko? Hindi sumagot si Goku. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Kahit ako lang o ikaw lang ang lumaban, matatalo pa rin tayo. Kailangan natin ng dalawang magkaparehong atake sa iisang sandali, parehong lakas, parehong katawan. Hindi yun mangyayari, maliban kung maging isa tayo. Alalahanin mo si Trunks. Alam kong para sa kanya ka lumalaban. Ako rin para kay Goten. Alalahanin natin kung bakit tayo lumalaban. Alalahanin natin ang lahat ng nawala sa atin, at ang mawawala pa kung mabibigo tayo ngayon. Iniunat ni Goku ang kamay niya, isang tahimik na pakiusap. Pumikit si Vegeta. Mahabang katahimikan. Pagdilat niya, matindi na ang desisyon sa mga mata niya. Sige Kakarot, gawin na natin. Sabay silang tumayo. Tahimik silang pinanood ng mga tagapagbantay. Nagkaharap sina Goku at Vegeta. Huling titig. Pagkatapos, perpekto ang galaw. Tama ang hakbang. Eksakto ang oras. Isang matinding puting liwanag ang sumabog. Yumanig ang buong universe. At unti-unting naglaho. Naghintay ang lahat na lumitaw ang pagbabagong anyo ni Goku at Vegeta ngunit walang lumitaw. Nakatayo pa rin sina Goku at Vegeta, magkahiwalay, gaya ng dati. Napahiyaw si Gohan sa gulat. Ano? Hindi naganap ang fusion. Paano? Dahan-dahang lumapit ang isa sa mga tagapagbantay. Tapos na ang laro na ito. Sa isang kisap mata, isang napakalakas at dobleng hindi nakikitang atake ang dumagundong at muling ibinaon sina Goku at Vegeta sa lupa. Matapos mabigo ang fusion, para silang naging hamkag na anino. Mabilis ang mga pangyayari, ngunit mabagal ang sakit. Yumanig ang lupa sa bawat tama. Tumalsik ang dugo. May mga butong na biyak. Umuulan ang mga suntok, may maliliit na pagsabog ng shockwave, hanggang sa pareho silang bumagsak, nanginginig sa matinding sakit.
Sa mga upuan, habang lahat ay natulala, huminga ng malalim si Whis. Sa wakas ay nakita na niya ang nawawalang piraso ng palaisipan. Ang fusion dance, marahan niyang sabi, ay nakasalalay sa ganap na balanse ng dalawang katawan. Ngunit ang katawan ni Goku ay ganap na nagbago sa pamamagitan ng kwintas. Iba na ang kanyang biyolohiya kumpara kay Vegeta. Kaya nang magsanib ang kanilang enerhiya sa huling sandali, bumagsak ang fusion. Wala itong nahanap na pagkakapareho. Sa sandaling iyon, matapos manatiling tahimik sa buong laban, ang tinig ni Zeno, na tila inosente ngunit makapangyarihan, ay nagpabahala sa buong arena. Sige, maaari na ninyo silang tapusin. Isang napakalaking liwanag ang nagtipon sa mga kamay ng mga tagapagbantay. Papalapit na ang kamatayan. Walang makagalaw. Tila tapos na ang lahat. At nang halos magdilim ang lahat. Huminto ang lahat. Nagyelo ang sandali. Parang hinila sina Goku at Vegeta sa isang lugar na hindi saklaw ng realidad. At doon, may narinig silang tinig, dalawang ngunit sabay ang pagbigkas. Ama! Iminulat ni Goku at Vegeta ang kanilang mga mata at itinaas ang kanilang mga ulo. Sa isang tabi, nakatayo si Goten, kalmado, may kakaibang kapanatagan. Sa kabila, si Trunks, may kaparehong tiwala at katatagan. Nagsalita si Goten. Ama, ikaw ang laging pag-asa kapag bumabagsak ang lahat. Paano mo nakalimutan ang sarili mo ngayon? Sumunod si Trunks. Ama, matapos ang lahat ng taon, ikaw ang nagsabi sa akin na ang matibay na kalooban ang tumatalo sa imposible. Nakalimutan mo na ba? Sabay silang nagsalita, ang kanilang tinig ay tila umaalingaw-ngaw sa mismong kawalan. Alalahanin ninyo, hindi kayo dalawa na magkahiwalay. Kayo ay dalawang kalahati. Hindi ninyo kinukumpleto ang isa't isa, kayo ay nagiging buo dahil sa isa't isa. Biglang may aninong gumalaw sa likod nila Trunks at Goten. Mabibigat ngunit tahimik ang mga yabag, tila yumuyuko ang hangin sa kanilang presensya. Mula sa likod, lumitaw ang ama ni Zeno, taglay ang kamahalan at katatagan. At mula naman sa likuran ni Goten, umusbong ang ina ni Zeno, kalmado, at puno ng kapayapaan. Nagsalita si Ozerius ng may karunungan, Vegeta, ang diwa sa loob mo ay hindi kapangyarihan ng digmaan kundi isang kislap ng kalooban. Ang kislap na ito ay mag-aapoy lamang kapag natagpuan nito ang liwanag na bumubuo rito. Sa kabilang panig, marahang nagsalita si Alicia kay Goku, ang liwanag sa loob mo ay hindi lamang para sa labanan. Isa itong apoy na nagbubukas ng landas gaano man ito kahirap. Ngunit ang liwanag na walang dalisay at tunay na kalooban ay nawawala hanggang sa maglaho. Ang liwanag at kalooban ay kapwa hindi buo kung wala ang isa't isa. Ang pagsasanib ay hindi maisisilang kung ang puso ay may bahid pa ng tunggalian, bakas ng ego, o kahit mumunting pagnanais na higitan ang isa. Nagpatuloy si Ozerius. Ang tunay na asensya ng pagsasanib ay hindi nangangailangan ng galaw, teknik, o kapangyarihan. Kailangan lamang ninyong ayusin ang intensyon, alisin ang lahat ng alitan sa puso at magtiwala, isuko ang inyong mga kalooban sa isa't isa. Mahinang wika ng ina ni Zeno, kapag kumalma ang puso mo, Goku, lalapit ang iyong liwanag. At dagdag ng ama ni Zeno, kapag bumaba ang iyong pagmamataas, Vegeta, lalambot ang iyong kalooban. Sabay nilang sinabi, kapag ang inyong damdamin ay naging isa, ang esensya ay kikilos sa sarili nitong paraan. Ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata. Ipinikit din ni Vegeta ang kanya. Huminga sila ng mabagal, magkapareho ang nasa isip, sa unang pagkakataon mula nang sila'y unang nagkita. Binitiwan ni Goku ang lahat ng galit. Ibinaba ni Vegeta ang lahat ng pagmamataas. Nagtiwala si Goku nang walang anumang pag-aalanlangan. Binuksan ni Vegeta ang kanyang puso nang walang pagtutol. Handa nang umatake ang dalawang gwardya. Ang oras ni Goku at Vegeta ay tila naging eksaktong sinusukat, ang wakas ay nalalapit. Ang kanilang mga asawa ay nakatanaw, wasak ang mga puso ngunit kumakapit sa pag-asa na tila pinipigilan nilang tuluyang mabuwal. Habang lalo pang pinapalaya ni Goku ang kanyang galit, lalo pang naglalapit ang kanilang mga kamay. Habang higit na ibinababa ni Vegeta ang kanyang kayabangan, lalo pang nagdidikit ang kanilang mga palad. Sumugod ang mga gwardya.
At biglang sumabog ang isang napakalaking liwanag na bumalot sa buong mundo. Naipagtabuyan ang mga gwardya palayo. Kumalat ang liwanag, ngunit hindi tulad ng dati. Hindi ito bughaw o nagliliyab. Ito ay purong puti, banal, malinaw, at napakadalisay na tila sagrado. Liwanag na hindi nanununog kundi nagpapadalisay. Liwanag na hindi lamang nagmula sa kanila, kundi tila nagmula sa pinakadiwa ng buong mga universo, nagkaisa ng walang pagtutol. Lahat ay napapikit, maging si Zeno ay hindi nakayanang titigan ang liwanag. Ang liwanag ay hindi malabo o magulo. May nabuo, may isinilang hindi lamang mula sa kapangyarihan kundi mula sa intensyon, mula sa kadalisayan, mula sa dalawang kaluluwang winasak ang kanilang ego sa unang pagkakataon. Lumakad ang pagsasanib. Hindi karaniwang mga hakbang, kalmado, tiyak, na para bang ang oras mismo ang nagbigay daan. Ang liwanag ay hindi na bumalot sa paligid, ito'y naging isang panloob na ubod, nakapaloob sa kanyang katawan, nagniningning tulad ng isang ganap na bituin na hindi na nangangailangan ng kalawakan upang magliwanag. Nanaig ang katahimikan. Lahat ay natigilan. Maging si Zeno ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang mga gwardya ay napaurong, bakas ang pagkabigla, sa unang pagkakataon sa kanilang pag-iral. Siya ay isinilang. Ang pagsasanib ng liwanag taglay ang lakas ni Goku, at katatagan ni Vegeta, at ang kadalisayang hindi pa nila kailanman na ipakita kahit sa kanilang mga sarili. At dito na nagtatapos ang part 6, subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.